po ay makipagbukas po sa akin sa Diyos ng kabutihan. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos ng kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan, ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kagandahan ng kalooban mo, naglalarawan ng dakilang pag-ibig mo. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan, ang
po para sa ating Diyos na buhay. At ngayon naman po ay dumako tayo sa ating pagkakamustahan. Meron po ba tayong mga first-timers? Siguro binabati ko si Brother Joshua at ang kanyang kasama at ang kanyang asawa at ang kanilang buong pamilya. At syempre yung mga mga live viewers, mga online viewers natin, hello po sa inyo. Sige po, tayo po ay magkamayan. Ang goal ay makamayan ang lahat. Okay. Tinatawagan ko na po ang ating worship leader sa umagang ito, Sister Ana. Amen. Purihin po ang Diyos. Amen. Hallelujah. Tunay po na masarap sa feeling kapag tayo'y sama-sama. Pero mas masarap sa feeling kapag sa Panginoon tayo sasamba. Amen po ba? Kasi alam natin, masarap sa feeling pag alam natin kung sino yung pinupuri natin at alam natin kung bakit natin siya pinupuri dahil ang lahat ng bagay ay sa Kanya. At ibabalik natin po yun sa Kanya sa pamamagitan ng ating mga pag-awit at pagsayaw. Amen po ba? Amen. Hallelujah! Papuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah! Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat, papuri kay Yahweh.
Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Salamat, Panginoon. Tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Yes, Lord. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah. Patuloy tayong magpuri sa ating Diyos. Ibigay natin ang ating mga lakas sa umagang ito. Hallelujah. Hey! 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 Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Uwa-oh, 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 uwa-oh. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw sasamahan. Yes, Lord. Araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Uwa-oh, 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 Hallelujah! Lahat ba'y nagagalak sa umagang ito? Hallelujah! Kung kayo nagagalak, sabihin natin sa Panginoon na siya ay walang katulad. Amen? Hallelujah! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala yes, Lord. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad. Pwede ba dito sa side na to? Hindi
sitwasyon, ika'y pupurihin. Anong mang maging panahon, anong mang pagkakataon, anong mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anong mang maging panahon, anong mang pagkakataon, anong mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anong mang maging panahon, anong mang pagkakataon, anong mang maging sitwasyon, yes, Lord. Minsan pa. Anong mang maging panahon, anong mang pagkakataon, anong mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Patuloy ka namin papurihin, Panginoon. Anong mang maging panahon, anong mang pagkakataon, anong mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anong mang maging panahon, anong mang pagkakataon, anong mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang Diyos at patuloy tayong umawit sa Kanyang harapan sa oras na ito. Let us, sabi nga po, reminder ng Lord is, di mo naman kailangan magaling kumanta or maganda yung boses mo para magpuri sa Panginoon. But let our hearts sing out to the Lord. O ano yung sinasabi ng puso natin right now. Hallelujah. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking di minsan na hindi nakulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap
Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Jesus. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba
Jesus. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y Salamat sa iyong kabutihan na Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Hindi sapat ang aming mga pag-alimento. Hindi sapat ang mga salitang lumalabas sa aming bibig upang ikaw ay purihin. But Lord, nakikita mo ang aming mga puso na tunay na nagpupuri sa iyo, Panginoon. Sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah. Bilang pasasalamat, Panginoon, alam namin na hindi sapat ang mga bagay na ito. Hallelujah. But we continue to give you praises, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Nakakaupo na po ang bawat isa. Okay. Praise the Lord. Praise the Lord. Handa na po ba ang lahat? Sige po. Kung handa na po kayo, you can gather your Bibles. At iniling ko po na magsitayo ang bawat isa. Gather your Bibles. At pakibuksan po ang inyong mga Biblia sa Psalms chapter 2. Babasahin ko po lahat. Simula verse 1 hanggang 12. I hope lahat po ay mayroong Bible. Psalms chapter 2 verse 1 to 12. Bakit nagsasabuatan ng mga bansa at sa walang kabuluhan ng mga bayan ay nagpaplano? Inihanda ng mga hari sa lupa ang kanilang sarili at ang mga pinuno ay nagsisangguni laban sa Panginoon at sa kanyang binuhusan ng langis na nagsasabi, ang kanilang panggapos ay ating lagutin at itapon ang kanilang mga panali mula sa atin.
Siya na nakaupo sa kalangitan ay tumatawa at ang Panginoon ay kumukutya sa kanila. Kung magkagayoy magsasalita siya sa kanila sa kanyang poot at tatakutin sila sa kanyang matinding galit na nagsasabi, gayon may inilagay ko ang aking hari sa Sion, sa aking banal na burol. Aking sasabihin ang tungkol sa utos ng Panginoon, sinabi niya sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, kita ay ipinanganak. Humingi ka sa akin at ang mga bansa ay gagawin kong mana mo at ang mga dulo ng lupa ay magiging iyo. Sila ay iyong babaliin ng pamalong bakal at tudurugin mo sila gaya ng mga banga. Kaya't ngayon, o mga hari, kayo ay magpakapantas. O mga pinuno ng lupa, kayo ay magsihanda. Kayo ay maglingkod sa Panginoon na may takot at magalak na may panginginig. Ang anak ay inyong hagkan, baka magalit siya at kayo ay mapahamak sa daan, sapagkat ang kanyang puot ay madaling mag-alab. Mapalad ang lahat na nanganganlong sa kanya. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na buhay, purihin at dakilain ka, Ama, sa umagang ito. Kung hindi man kami handa nang kami ay pumasok sa lugar na ito, kung iba man ang aming layunin kung bakit kami naririto sa lugar na ito at hindi pagsamba sa iyo, patawarin mo kami, Panginoon. Minsan pa, kung hindi po tama ang aming layunin sa pagpunta sa lugar na ito, at kung hindi ang pagsamba sa iyong banal na pangalan ang aming layunin kung bakit kami pumunta sa lugar na ito, at kung ito ay pansarili lamang namin, Panginoon, patawarin mo kami. Dalangin namin, Lord, na maunawaan namin ang aming mga buhay ay hindi para sa amin at ito ay para sa iyo. Matutunan namin, Panginoon, na bawat hininga ng aming buhay, kung ito man ay hindi para na ibibigay sa iyo, patawarin mo kami. At maraming salamat dahil kung hindi man ito namin ginagawa para sa iyo, pero dinuduktungan mo pa rin ang aming mga buhay. Pero ngayon umaga, Panginoon, dalangin ko, Lord, na mangusap ka sa bawat isa na naririto. Sa bawat isa na nagnanais na maputol o mawala ang tali ng pagkagapo sa kanila ng iyong salita. Sa bawat isa sa amin na nanghihingi ng kalayaan mula sa iyong mga salita, mula sa iyong mga aral, mula sa iyo, O Diyos, mula sa amin na nais namang mabuhay ng tungkol sa aming mga sarili. Dalangin namin, Lord, na maranasan namin ang iyong kaluwalhatian. Sa mga nagsisihanap sa iyo, Panginoon, maranasan ang iyong kaluwalhatian. Sa mga hindi nagsisihanap sa iyo, maranasan ang iyong galit ng sa gayon. Makasakali, O Diyos, ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya Ama, marami pong salamat sa umagang ito, sa iyong mga salita ngayon na aming pagbubulay-bulayan, sa iyong banal na Espiritu, O Diyos, na siyang patuloy na nangunguna sa bawat isa, na patuloy na nagko-convict sa amin laban sa kasalanan, kamalian, at patuloy na nagpapaalala sa amin ng katuwiran. Kaya wala kaming idadahilan sa iyo, Panginoon, na hindi namin alam ang aming mga ginagawa. Kaya Ama, maraming pong salamat sa pagkakataon na ito. Ito po ang aming dalangin sa banal mong pangalan, O Jesus. In Jesus' name, ang lahat po'y sumigaw ng Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Maraming pong salamat. Makakaupo na po kayong lahat. Yan. So, ang ating pong pag-uusapan ay Psalms 2. Yan po ang ating tema. Ano nga po yung tema natin? Authority. Sabi diyan, cities aligned with the authority of the Lord. Praise the Lord. Kaninong authority po ba kayo naka-align ngayon? Tayong lahat. Kanino ba? Kung tatanungin ko kayo. Kaninong authority yung ating pinanginginigan ngayon? Ha? Kanino po? Sino may sabi sa Lord? Taas ang kamay.
ibig ko po sabihin, anong authority o kaninong authority yung kinatatakutan natin ngayon? Sino po may sabing yung authority ng Lord, taas ang kamay? Authority ng asawa na babae, taas ang kamay. Kami ni Brother Stewart lang? Sige, dalawa kami. Authority naman ng asawang lalaki. Taas ang kamay. O ba, matindi. Walang kinakatakutan ng mga babae dito. Authority ng magulang, tatay at nanay. Ba, wala talagang kinakatakutan. Wala talaga. Kahit si Japs, hindi ako, wala kayo dyan. Authority ng mga boss sa trabaho. Ba, matatapang talaga ah. Parang hindi naman ako naniniya. Okay, dun sa mga hindi nagtaas na kamay, kaninong authority kayo nanginginig ngayon? Sa Lord? Sa Lord? That is why kailangan natin mag-align sa authority ng Lord. Minsan, hindi po minsan, pero baka hindi na malinaw sa atin yung authority ng Lord sa buhay ng bawat isa. Kasi masyado siguro tayong nag-iisip ng kalayaan. Yes? Kasi kung ang mga magulang, sabi nga 'di ba, ano yung sinabi, ano yung ministry ni John the Baptist? Sino nakakaalala? Saan po nakasulat yung ministry ni John the Baptist? Okay, na prophecy siya sa Isaiah, tama? Tsaka sa Jeremiah. Pero nung si John the Baptist po ay mismo nagsasalita, anong sinasabi niya? Ano daw yung ministry niya? To straight the ano pa? To turn the sons, to turn the children. Ano pa? Sino nakakaalala sa inyo ng ministry ni John the Baptist? Sino po nakakaalam ng verse? Sige nga po, pakihanap. Meron doon yung pinakahuli, to turn the children to their parents. Ibig sabihin to align. Kasi the path of the Lord, ano po nakasulat, Brother Jerry? Sige po. Tayo po kayo. Luke. At siya ay lalakad sa unahan ng kanyang mukha na may espiritu at kapangyarihan ni Elias upang papagbaliking loob ang mga puso ng mga ama sa mga anak at sa mga suwain ay magsilakad sa karunungan ng mga matuwid upang ipaglaan ang Panginoon ng isang bayang nahahanda. Yan. Isang bayang nahanda. So last month, yung ating team is readying o preparing the cities. So dito ngayon is aligning. Kasi kasama yun doon sa paving the way ng Lord. Yes, ang sabi doon, pagpanumbalikin yung mga puso ng mga suwail sa katwiran, yung ama sa mga anak. Ibig sabihin, magkakaroon ng reconciliation, magkakaroon ng alignment sa pamamagitan ng authority. And would you agree with me na kaya ba nagre-rebelde ang mga anak natin dahil tama yung itinuturo natin at ipinapakita natin sa kanila? O dahil mali yung itinuturo natin at mali yung ipinapakita natin sa kanila? Alin sa dalawa sa tingin niyo yung dahilan ng pagre-rebelde ng mga anak? Bakit ayaw sumunod sa mga magulang? Dahil ba mali yung tinuturo ng mga magulang at mali yung kanilang example? O tama naman yung kanilang tinuturo, tama yung kanilang example? Talaga lang yung bata ay ayaw ng tama, gusto niya talaga mali. Ano kaya sa tingin niyo yung dahilan kung bakit nagre-rebelde ang mga anak sa magulang? Dahil ba tama? O dahil mali? Sa tingin niyo, sino pong nakakaranas ngayon ng hindi na sila nag-aalay ng kanyang anak? Pagdating sa katwiran, pagdating sa dapat at hindi dapat, pagdating sa tama at sa mali. Nag-a-align pa ba kayo? Align pa ba tayo?
Kasi pag may misalignment, kahit sa ang sistema, maganda po ba o hindi? Maganda po ba? Hindi. Hindi. Ano? Parang ito, yung polo ko, pag hindi naka-align yung botones nito sa dapat niyang pasukan na butas, anong itsura nito? Di ba? Hindi siya pantay. Pangit. So, pag may misalignment, kahit anong sistema yan, pangit. Okay? So, kung may misalignment tayo, hindi tayo nagkakaintindihan, hindi tayo nagkakasundo, misalign tayo. Hindi maganda. Kaya nga, ano sabi ng Lord? Anumang tahanan na nahahati sa kanyang sarili ay hindi makakatayo. Cannot stand. Okay? Cannot stand. Now, kung bakit ko po tinatanong yung authority is because malaking bagay ang authority kung paano magkakaroon ng direksyon ng buhay ng isang tao. Ang hindi nyo ba alam na nagsiset ng direksyon ng buhay natin is authority? Paano kayo napipersang pumasok sa trabaho na hindi nyo namang gusto araw-araw? Dahil ba yan sa pag-ibig? Dahil ba yan sa... Ha? Bakit kayo pumapasok sa trabaho na hindi nyo naman gusto? Pinagtsatsagaan nyo lang araw-araw. Okay, para may kitain ka, naintindihan ko yon. Pero bakit kailangan hindi ka malate? Kailangan maganda yung trabaho mo? Sisweldo ka ba kahit late ka? Yes or no? Okay. Sisweldo ka ba kahit yung trabaho mo paputyo-putyo lang? Yes? Pero bakit kailangan mong galingan? Bakit kailangan maaga ka palagi? Because of the authority. Because alam mo, may kapangyarihan sila sa'yo. At dahil sa kapangyarihan na yun na kinakatakutan natin, we are forced to do things na ayaw naman natin talagang gawin in the first place. Yes? Now, ang nagsishape, ulitin ko, ang nagsishape ng direksyon ng buhay ng tao is authority. Ngayon, paano, pastor, yung mga nagre-rebelde? Sabi mo nga lang kanina, may mga nagre-rebelde laban sa authority Because mas pinanatakutan nila o mas pinaniniwalaan nila yung authority nila kaysa sa authority ng taong yon. That is why, siya yung nasusunod. Sino pa rin na nagsishape ng direksyon ng buhay ng tao? Authority pa rin. Sino? Pwedeng authority mo sa sarili mo, authority ng ibang tao sa'yo. Ngayon, ang point ko, when you exercise authority, saan mo dadalhin yung mga tao na naiimpluwensyahan ng authority mo o naniniwala sa authority mo o nagpapasakop sa authority mo, saan mo sila dadalhin? Anong direksyon? Yun yung tanong. Uulitin ko, kaya ba hindi nagpapasakop ang mga anak sa panahon na ito sa kanilang mga magulang ay dahil mali yung direksyon o mali yung kanilang tinuturo o mali yung kanilang pinapakita o dahil tama ang kanilang tinuturo at tama ang kanilang pinapakita? Anong po sa dalawa? Ano sa dalawa? Meron nalapit sa akin. Tama naman yung ginagawa ko, pastor. Tinuturo ko naman sa kanila yung mabuting asal. Pero hanggang ngayon yung mga anak ko, hindi pa rin sila nagpapakita ng mabuting asal. Lalo na sa loob ng pamamahay. Lalo na yung respeto sa magulang. Lalo na yung mga malasakit sa mga kasama sa bahay. Wala No? Parang minsan yung anak ko border lang. Pupunta rito, makikikain, makikitulog. Wala na naman. Hindi mo mautusan man lang bumili ng toyo sa tindahan. Border. Sino dito gusto magpakain ng border na libre? Pinapaaral mo pa. Wala, di ba? Pero ganun kasi siya hintayin nyo kapag nagkatrabaho yung mga yan. Lalo na. Pag nagkaroon na sila ng kakayahan na mabuhay at kumita ng pera sa kanilang mga sarili, lalo na silang magsasabi sa inyo na konting panahon na lang, pag nakaipon ako, lalayas na ako dito. Lalo na. Now, nakasentro sa gitna
ay authority. Anong sabi ng Diyos tungkol sa authority? Huwag kayong matakot sa mga tao o sa kanila. Pag sinabi niyang kanila, sila na nag-exercise ng authority over you. Sila na nakakapatay ng laman. Huwag kayong matakot sa kanila. Kanino daw po tayo dapat matakot? Kanino daw po? Sino po nakakaalam ng verse na sinasabi ko? Sino po nakakaalam? Ang sabi ng Lord, huwag kayong matakot sa kanila na nakakapatay lang ng laman. Matakot kayo dun sa may kakayahan na patayin yung inyong mga laman at pagkatapos patayin ang inyong mga laman, ay may kakayahang patayin ang inyong mga kaluluwa. Ibig sabihin niya, matakot kayo dun sa may authority sa kaluluwa nyo. Huwag dun sa laman nyo. Kasi yung laman nyo can be subjected to many authorities. Asawa mo, girlfriend mo, nanay mo, kaibigan mo, boss mo, pastor mo, minister mo, all of those. At pwede ka magpanggap na sumusunod ka sa lahat ng yan. Pero dun sa nag-iisa na may hawak ng kaluluwa mo at may karapatan na bumuhay at pumatay ng kaluluwa, alam nyo ba, doon tayo hindi pinakatakot. Doon tayo hindi pinakatakot. Alam nyo kung bakit? Tingnan mo ang tao. Right? Pag nag-set tayo, ito, for example, yung COME. Right? Pag naisulat yung COME, nailabas na siya. So, marami dun rules. Yung rules na yon, generally, are translated from the scriptures. Ginawa lang nating common, ginawa lang nating applicable sa panahon natin so that yung nasa scriptures ay mas madali nating mauunawaan sa pamamagitan nitong mga rules na to. Paano ba talaga dapat gawin yung ministry? Paano ba dapat talaga tumayo bilang ministers? Okay. We just translated yan. Okay. So, naging klaro. Ang problema, pag na-publish natin yan, whose authority ngayon ang mangunguna? Yung authority ba ng COME o yung authority ng tao na dapat sumunod doon sa patakaran na yon? Diyan ngayon magbabanggaan yan. Diyan natin makikita ngayon kung sino ba talaga ang takot sa Diyos at sumusunod sa Kanya. At sino yung hindi? Sino yung makikipagbanggaan? Okay? Pero, yun din naman yung aral na nasa Biblia, translate lang natin so that mas magiging malinaw para sa bawat ministers at bawat mananampalataya kung ano ba dapat talaga. Ano ba dapat yung ginagawa natin? Okay? Huwag po kayong mag-alala. Wala po kayong mababasa sa COME na bawal magsuot ng itim, bawal maigsi ang buhok, bawal magpakulay ng buhok, lalo na yung red. Okay? Bawal mag-ahit ng balbas at bawal walang buhok. Wala po kayo makuha. Wala pong ganon doon. Ano? Wala po. Okay, puro po ito spiritual conduct. Okay. So, translate lang natin. Okay. May biblical basis ba yan? Yes. Okay. Pero, makikita pa rin natin, may mabangga pa rin. Meron pa rin yan. Imposibleng wala. Okay? Ina-expect na natin yan. Why? Because doon mo makikita yung authority. Gaano kalaki yung authority ng Lord sa buhay nila na kinakatakutan nila compared doon sa authority ng kanilang sarili. Diyan natin makikita yan. Alam nyo kung bakit? Kasi po, tayo, kahit po tayo ay nasa church, kahit po tayo ay nagmi-ministry, kahit po tayo ay mga masisipag magsimba, ang nangunguna pa rin pong authority natin tayo. Tayo pa rin po ang nagdidesisyon. Kailan tayo? Anong oras? Ano yung mga gawain na dapat ko lang samahan? At ano yung mga gawain hindi ko dapat samahan? Sino nagdidesisyon nun? Hindi naman si Lord yun eh.
At tingin nyo ba, sasabihan kayo ng Lord na, okay, first Sunday ngayon, magsimba kayo. Pero second Sunday, wag. Okay lang yan. Third Sunday, magsimba ka ulit. Para makilala ka nila na ikaw yung pang first and third Sunday na Kristiyano. I do not think that's scriptural and I do not think He taught that. And I don't think na tinuro yan ng mga apostol and I don't think tinuro yan ng mga nauna sa atin. Yes? Okay. Ano pa? Ministry. Pagdating sa ministry, magpe-prepare ka. Pero kadalasan hindi ka nagpe-prepare. Why? Anong dahilan mo? Okay, alam ko na yan. Kabisado ko na sila. Kilala ko na sila. Alam ko yung dapat naming pag-usapan. Okay, alam ko na yan. Alam ko na yan. Kahit sabihin mag-prepare kayo, kahit sabihin sumangguni tayo sa Lord, kasi hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Kahit kilala mo yung mga attend, hindi mo alam kung anong kondisyon ng mga tao ngayon. Hindi mo alam kung anong nakaprepare sa kanila kung hindi mo kukonsultahin yung Diyos mo. Now, when you say, alam ko na yan, kaninong authority kayo nagsasubject? Sa authority ba ng Lord? Sa authority mo? Kasi sabi mo, alam ko na yan. Authority mo. Because pag sinabi mong alam ko na yan, you're saying, you're all-knowing na kapag dating mo sa araw ng pagmiministry mo, you can cater to everything na kailangan nila para sa araw na yon because you know. And we know we don't know. Why? Tayo nga hindi rin natin alam yung sa sarili natin. Ano bang kailangan ko as a minister? Preparation. Yun nga, hindi mo alam na kailangan mo. Pag hiningan tayo ng outline, meron pa ako narinig, nagrereklamo pa. Now, if you're now in the position of leadership, exercising your authority, at may lumapit sa'yo, pastor, pastora, leader, minister, paano niyo po ako tutulungan? Paano ba maging effective na tagapagturo ng salita ng Diyos? May lumapit sa'yo, yun ang tanong. Anong ituturo mo? Basta sabihin mo sa sarili mo, alam mo na yan. Yun na yun. Alam mo na yun. No. Ano ituturo mo sa kanya? Okay, break down mo yung lesson. Gawa ka outline. Di ba papagawin mo rin ang outline para alam niya, para may sinusundan? Yun yung basic eh. Ang problema, wala pa nga sa intermediate at advanced, ayaw din ang basic. Why? Bakos sabi nung kanyang authority, alam mo na yan. Don't bother. Alam mo na yan, di ba? Matagal mo nang ginagawa yan, di ba? Alam mo na yan. Huwag ka nang, hayaan mo na yan. Mas marami ka pang dapat gawin. Whose authority was that? That's not God. Pag sinabi mo na hindi ka magsisimba, sino yung nasusunod? Sinong authority yon? Kapag sinabi mo hindi ka attend ng junior youth equipping, ng senior youth equipping, ng Radiance, whose authority ka nagpapa-under? That's not God. Yes? Ngayon, itong mga batang nasa harapan ko, ito sila Chuchay. Oh, kalitit na ng mga yan. May mga authority niyan sa sarili nila. However, it's not aligned. Dito. Okay ka naman mag-exercise ng authority mo eh. For example, sino dito ang madalas kasama sa meeting sa trabaho? Taas ang kamay. O wag na lang meeting. Sino dito ang madalas nasa trabaho? Taas ang kamay. Okay. Sino ang madalas dito inaantok kapag nasa trabaho? Taas ang kamay. Pwede kayo matulog? Hindi. Pwede kayo matulog? Hindi. Habang nasa trabaho kayo? Working hours talaga? Diyan ako mag-a-apply sa kumpanya nyo kung pwede. Kapag inantok kayo, tulog lang kayo. Bakit ba? Inantok ako eh. Sabi ng boss mo sa'yo, kailangan ko to, ang deadline nito ngayon. Tapusin mo. Bakit ba? Hanggang alas 5 lang ako eh. Sino susundin ko? Ikaw o yung asawa ko?
Hanggang alas 5 lang ako. Ba't ko tatapusin yan? Pero, yung iba, pag sinabing deadline alas 5, deadline today, hindi pa siya tapos ng alas 5, umuwi na kayo? Sino dito yung umuwi na? Deadline today, marami pa to, alas 5 na, uwi na. Sino po yung umuwi na? Di ba hindi? Kadalasan nag-overtime. Sino nag-overtime? Taas na kamay. Si Joshua nag-overtime. Si Lea nag-overtime. Sino pa? O kasi pag alas 5, nagsha-shutdown na yung isip ko. Andun pa ako pero sabaw na. Hindi, joke lang po. Hindi ka pwedeng matulog as you wish. Yes? As you wish. Hindi ka tulad kapag nasa bahay ka o nasa church. Oo, pag nasa church, labas ka lang dun. Tulog ka. Kahit naggagawain. Yes, pag nagugutom ka, labas ka dun. Yes? Tapos pagkakit mo, tapos na si pastor. Tagal, no? Tom na ako eh. Right? Sa trabaho, meron lang 15-minute break sa umaga and 15-minute break sa hapon, 1 hour sa gitna. Tama po ba? Yan. Oo. Minsan nga, pag napunta ka pa sa opisina na kada tatayo ka, tumutunog yung upuan mo, lahat sila tumitingin sa'yo. Tatayo ka? Mapapansin mo, ba't may tumatayo to si Jason? May punta ng CR, may punta ng hilamos, yung pala, antok na antok si Jason. But can we really sleep as we wish sa trabaho natin? Can we really do yung gusto nating gawin kapag nasa trabaho tayo? Of course not. Why? Because of the code of ethics. Akala nyo ba walang code of ethics yung kumpanya nyo? Meron. Yun din yung sinusunod nyo eh. Hindi nga lang in-explain sa inyo ng mabuti. So ngayon, si church, meron din yan. Actually, sa kanya lang nga nagsimula yan eh. Bago in-adapt ng mga kumpanya yan, si church muna. Hindi nga alam yun, no? Meron. Oh. Pero, ayaw natin na magkaroon si church ng authority over our lives kasi ito nga lang church, dito nga lang na-exercise yung gusto ko eh. Dito nga lang ako hindi napipilit eh. Dito nga lang ako pinapabayaan ng mga magulang ko eh. Dito nga lang ako, alam mo yun, pwede ako yung masunod eh. Kasi pinalaki tayo ng ganun. But in the first place, hindi kasi dapat ganun. Kung magkakaroon man ng authority sa buhay mo, tao, sa buhay nating lahat, it is because may nagbigay ng buhay sa atin. At hindi yung nagbigay ng buhay sa atin, He has all the right to exercise His authority. Kasi sa Kanya galing yung buhay. You cannot exercise your own will apart from His. Because ang tawag doon is hell. Okay? Any life without God's presence is hell. Any life without God's presence is rebellion. Huwag niyo sabihin, hindi po ako nagagalit sa Diyos. Talagang ayaw ko lang umattend ng equipping. No. When He said, if you love me, keep my commandments, anong ibig niyan sabihin? Napaka-vague, di ba? Anong ginawa natin? Dapat umattend tayo ng equipping, prayer meeting, aralin ng salita ng Diyos because expressly, yun ang ibig niyan sabihin. If you love me, you will keep my commandments. Not just knowing my commandments, obeying them. Because if you truly know that I am your king, I am ruling over your lives, then there's only one authority na dapat nating katakutan. And at the same time, walang ibang authority na dapat din nating ibigin. His. Because nandyan yung mga yan, nandyan yung kanyang salita, hindi para pahirapan tayo, palagi ko pong sinasabi yan, it is because yun yung katuturan ng buhay mo. Para saan yung buhay na yan? Now, when you exercise your own authority, marami bang nabubuhay dahil dyan?
Sige. Yun na lang ang basis mo. Pag in-exercise ko yung sarili kong authority, yung sarili kong will, marami bang nabubuhay? Marami bang goodness na nai-spread itong authority ko na ito? Kasi kung wala, then rebuke yourselves. Tingnan mo ha. Minister, Christian, ginagawa mo na yung sarili mong gusto sa buhay mo. Na-rebuke ka ng minsan. Anong ginagawa ng mga karamihan? Tampo. Abandonment of position. Tingnan nyo kung kanino talagang authority sila natatakot. Bakit sila nagagalit pag nire-rebuke nyo? Bakit? Na-violate yung authority ko. Yung pride ko, na-violate. Nanay ko nga, hindi ako pinagsasabihan ng ganyan eh. Well, kailan ka ba nakinig sa nanay mo? Di ba? Maraming nagsasabi, si pastor, sinisigawan ako. Nanay ko nga, hindi ako sinisigawan eh. Minsan lang ma-rebuke. So, kaninong authority ba talaga? I'm not saying, igalang niyo yung authority ko. Yes? Yung pinag-uusapan natin dito, yung katuturan ng buhay natin. Talaga bang ibinigay ng Diyos yung buhay mo na yan sa'yo? Just so you can go against Him. Talaga bang ibinigay sa atin yung buhay na yan? Just so we can say to Him, no. Ayoko sa'yo. Ayoko sa authority mo. Di ba? Akala kasi natin, tinitreat natin yung kingship ni Christ as if He is waiting pa. Hindi pa siya ruler now. Yun kasi, hindi pa siya dumadating. So, hindi pa siya nagro-rule now. So, since hindi pa siya dumadating and we're still waiting for Him, ang tawag sa Kanya, King in Waiting. So, kung siya ay King in Waiting, wala pa siyang authority over us. Magbibigin lang o magsisimula lang yung authority ng Lord kapag bumalik siya. So, doon ko na lang. So, ngayon hindi pa siya dumadating, wala pa siya. Ako pa rin na masusunod muna sa aking sarili. Okay. I want to remind everyone, yung resurrection po ng Christ ay hindi lang victory over death. It is enthronement over all creation. Okay? Yung resurrection ng Christ is not only victory over death. Sabi sa Psalms 2:6, I have set my king on my holy hill of Zion. Sino nagsasalita? Si Lord. Hindi si David, ha? Psalms 2:6. Anong reaksyon ng mga tao? Anong reaksyon ng mga tao? Sabi diyan, nations, nagagalit daw yung mga nations, pero too late. God already reigned. Saan binabanata ng Lord ngayon sa panahon natin? Religion. Yes? Winawasak ang pagkakilala sa Diyos kay Jesus Christ, credibility ni Jesus Christ, ang umaatake sa Kanya, religion. Sino pa? Ang umaatake sa Kanya, politika, government. Sino pa? Ang umaatake sa Kanya, opinion, ideas, ideologies, philosophies. Yan yung umaatake laban sa pagka-Diyos ng ating Diyos. Pag sinabi kong philosophies, ideologies, yan yung lalo na sa sarili natin. Yan yung mga filosofiya ng mga tao so that feeling nila maja-justify yung kanilang hindi pagsunod sa Panginoon. Di ba? O, anong example nun? Nagsimba naman ako last week eh. Okay lang hindi ako magsimba ngayon. That's ideology. That's opinion. Pag sinabing opinion, that is not based on any standard. Feeling mo lang. Okay? Okay. Pag sinabi kong standard, ano yung standard? Bigyan ko kayo ng mainit na kape. Ano yung kape? Mainit, malamig? Standard yon. Mainit eh. Anong proof? Hawakan mo yung mug. Mainit. Umuusok. Mainit. Mapapasok ka. Mainit. Okay.
Pag may nagsalita sa atin, pag inom niya, ang lamig naman ng kape. Anong reaksyon nyo? May dila ka? Nararamdaman mo ba yung init? Bakit para sa atin, mali yung tao? Because the standard is mainit. Kasi mainit yung kape, may ebidensya tayo na mainit yung kape. Ngayon magsasalita siya na hindi daw mainit yung kape. Pero makikita niyo siya, habang hawak niya yung kape, gumagano siya. Ibig sabihin napapaso yung kamay niya. Pero nung ininom niya yung kape, anong sabi niya? Malamig. Ano sasabihin niyo sa kanya? Nakikita nga kita, napapaso. Idea niya yon. Para sa kanya, entitled siya na magkaroon ng mga ideas at opinion na yon. Pwede naman. Pwede siya magsalita na lahat kayo nagagandahan ako napapangitan. Pwede yun. And we can respect that. Ang problema natin, pag ang pinag-uusapan dito, concrete truth about Jesus Christ. Can we really allow someone to say na yung Jesus Christ nyo bakla? Na yung Jesus Christ nyo, nabasa ko sa YouTube o napanood ko sa YouTube, bakla. Ano sasabihin natin? We cannot allow that. Hindi natin pwede sabihin, okay, nire-respeto ko yung sinasabi mo kasi opinion mo yan. Kapag sinabi natin yon, hindi tayo mismo, bumapayag din. Inaalaw natin na mag-spread yung ganyang klase ng opinion. Chismis. Sino dito ang mahilig sa chismis? Natural, wala nga amin, di ba? Pero anong ginagawa niyo sa umaga pag sa trabaho? Uy, alam mo ba? Chika-chika tayo, di ba? Chismis. Bakit ayaw niyong nachichismis kayo? Why? Regardless, kung totoo o hindi. Bakit ayaw natin? Bakit ayaw natin may nag-spread na balita, na rumor about you or your family sa community nyo? Bakit ayaw mo? Because we know people can choose to believe it or not. Yes? Kahit wala silang ebidensya na hawak, people can always choose to believe whether yung naririnig nila ay totoo o hindi without investigation, without any proof. Kaya kahit totoo o hindi yung sinasabi tungkol sa'yo, ayaw mo na pinag-uusapan ka. Why? Because people will believe whatever they want to believe, except the truth of Christ. People will say anything they want to say except the gospel. Pag may kinalaman na kay Christ, may kinalaman na sa gospel, mas incline ng tao na wag maniwala. Because they know, kapag pinag-uusapan na si God, papasok na yung mga rules, papasok na yung morality, papasok na yung do's and don'ts, because He is the standard. Kapag pinag-uusapan ng morality or immorality, there's no better reference but Jesus Christ Himself, His teachings. Pero ang pag pinag-uusapan tayo, pananaw natin, opinion natin, at sinabi natin na hindi totoo si Jesus Christ, maniwala kayong maraming makikinig sa inyo. Kaya nga nagpo-prosper yung mga prosperity gospel church. Kaya nga nagpo-prosper yung mga teachings na motivational. Why? Because yun daw yung gustong marinig ng mga tao nowadays. Mahirap ang buhay ngayon. Walang nagmo-motivate sa akin. So makakarinig sila ng mga motivational. How to ganito, how to achieve ganito. Yes? Now the church has become a motivational community. No, it's not a motivational community. Church is a direct and has an absolute direction towards Jesus Christ. And maniwala kayo sa akin at hindi. When you do follow Christ, mas maraming heartbreaks. Because why? The more na marami kang pinanghahawakan sa sanlibutan ito, the more na maraming ibibreak sa iyo ang Lord mo. That is why when you follow Him,
marami kang heartbreaks. Kasi yung mga tinatangkilik mo, hindi yan uubra sa Panginoon. He will destroy any connection. Pero if you still exercise your authority, at sasabihin mo sa Lord, nope, wag yan Lord, huwag mong pakialaman yung relasyon ko, mahal ko yung boyfriend ko, ikaw pa rin na nasusunod. Pero truly, if you're in a relationship right now, anong good ang napuproduce niyang relationship niyan sa'yo? And the common question for me is, natutulungan ka ba niyan to be mature? Natutulungan ba niyan ang problema mo spiritually? Because if not, bitawan mo. Baka tinuturuan ka lang niyan lalong maging matigas ang ulo mo. Baka lalo ka lang niyan tinuturuan na ikaw ang masunod sa oras mo. Ikaw ang magdidikta, kailan ka pupunta, kailan ka makikipagkita, kailan ka pupunta ng church, kailan mo po. Ikaw pa din, kung ganun ang ginagawa sa'yo, then it's not helping you. Ulitin ko, what good ang napuproduce ng if you follow that authority sa'yo? Because yung government ng rule ng Lord is absolute. Sabi sa Revelation, punta tayo Revelation. Pakibasa po Revelation 1:5-6. At mula kay Hesukristo na siyang saksing tapat na panganay sa mga patay at pangulo ng mga hari sa lupa, doon sa umiibig sa atin at sa nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. At ginawa tayong kaharian, mga saserdote sa kanyang Diyos at Ama, sumakanya nawa ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailanman, kailanman siya nawa. Yan yung sinisigaw ng mga anak ng Diyos. Yan yung sinisigaw ng mga may takot sa Diyos sa panahon na yan. Pero sa panahon na ito, anong sabi? The kings of the earth set themselves against the Lord and against His anointed. Psalms 2:2. Pakipunta po tayo doon. Yan, ang mga hari sa lupa ay nagsisihanda at ang mga pinuno ay nagsasanggunian laban sa Panginoon at laban sa kanyang pinahiran ng langis na sinasabi, lagutin natin ang kanilang tali. Tali are rules. Tali are boundaries. Tali are chastisement. Ibig sabihin, in His kingdom, you're not allowed to do worldly things that you want to do. Because in His kingdom, nobody will want to do it anymore. Because tayong mga nakatanggap talaga ng totoong kaligtasan at tayong mga nakatanggap ng totoong kagalakan, ano pang hahanapin natin? Yes? Now, yung point na bumabalik ka sa mundo means you did not understand and probably until now you don't know if you're saved or not. Because para sa'yo, yung word na kaligtasan is nakasulat pa lang din yan sa papel. Bakit hindi ko nararamdaman yan, Pastor? That is something that you should be concerned. Bakit kahit sinasabi kong mga mananampalataya ako, napoposes pa rin ako ng mundo? Bakit parang mas gusto ko pa rin sa mundo? Mas nasusunod ko pa rin ang mundo? And every time you exercise your own authority over God's, tingnan mo nga ulit kung saan ka dinadala ng authority na yan. Because sasabihin ko po sa inyo, sabi ng Lord, He has already set the king. Hindi pa tayo pinapanganak. And nobody is above that king. Siya ang panguno ng mga hari sa lahat. Ibig sabihin, yung pinaka-least na tinatanaw mong authority now sa buhay mo, siya yung pinaka-least, aminin na natin. Yes? Agree? Minsan when I prayed, no, patay. Sabi ko na naman sa Lord, ikaw na naman yung pinaka-least sa araw na to. No, when I pray paggabi,
Sinasabi ko talaga sa kanya, patawarin mo ko, ikaw na naman yung pinakahuli. Ikaw na naman yung pinakamahina yung authority sa buhay ko ngayong araw na to. Parang, ano mo yun, parang hindi ako natakot sa iyo ngayong araw na to. Parang mas inalala ko pa yung sasabihin ng ibang tao. Parang mas inalala ko pa yung trabaho ko. Alam mo yun? Parang doon nga sa trabaho ko, hindi ako nakakakain minsan dahil marami akong tinatapos eh. Pero pag nasa sayo ako, hindi, kailangan ko kumain. Tigil natin yung gawain, kain tayo ng lunch. Pero pag nasa trabaho tayo minsan, hindi tayo nakakakain kasi tinatapos natin yung trabaho natin. Minsan pag gabi na, overtime pa tayo. Hindi natin, alam mo yun, ginagabi tayo. Pero pag nasa Lord tayo, nagmamadali tayong umuwi. Bawal mag-overtime. Pero never narinig ng boss mo sa'yo, nung nandun ka sa office, boss, maglalaba pa kasi ako eh. Marami pa kasi akong gagawin sa bahay, kaya kailangan ko na umuwi. Pwede mo naman sabihin yon, kaya lang, bakit ka nag-i-stay para mag-overtime? Pero pag sa Lord, kinakailangan, alas 4, tapos tayo. Kasi kailangan ko umuwi. Ang dami akong gagawin. Kaya minamadali natin bawat gawain. So, pag minadali natin bawat gawain, ano nangyayari? Hindi naman nakakatulong sa kaluluwa. So, mananampalataya naman ako, Lord, pero bakit nakuhuli ka na naman? It's as if hindi ko alam yung sagot, no? It's as if hindi natin alam yung isasagot natin dun sa tanong na yun. Kaya ako nagtatanong is to confess din na, Lord, talagang ang sagot ko dyan is ito. Tama ka, late ka na naman sa buhay ko because ganun ko ginawa yung priorities ko ngayong araw na to. You're the weakest authority today. Kaya hindi kita pinansin. Inuna ko yung anak ko dahil takot ako sa kanya. Inuna ko yung asawa ko dahil takot ako sa kanya. Inuna ko yung misis ko dahil takot ako sa kanya. Inuna ko yung trabaho ko dahil takot ako sa boss ko. And at the end of the day, eto sa'yo, 5-minute prayer. Did I exercise goodness today, Lord? Have I seen? Nakita ba ako ng mga tao with proof, bearing evidence that I am righteous, your righteousness is with me? Narinig man lang ba ng mga tao sa paligid ko yung katwiran mo? O ang naririnig nila yung takatak ng keyboard ko? O ang naririnig nila yung tunog kung ano man yung ginagamit ko sa trabaho ko? Bago ko po tapusin yung sermon today, I want everyone to reflect. Whose authority ba talaga tayo natatakot? We need to rearrange priorities para mabago din yung cycle ng buhay natin. Alam ko most of you nagtatanong, bakit ganito paulit-ulit? Bakit ganito paulit-ulit? Because something has to change. Nung wala pa tayo kay Kristo, paulit-ulit din naman nangyayari yan sa buhay mo eh. Pero ngayon na kay Kristo na tayo, He promised better things. Ang caveat lang, ang condition lang is you keep Him, keep His commandments. Surrender. Yes, surrender. Surrender. At everything will change. Ang problema, kaya hindi nababago because we don't want to change yung buhay o priority natin. While I applaud everyone for showing up sa Burias because alam natin limited edition yon, 3 months lang. But our whole lives, mga kapatid, tinawag tayo to follow Him.
This is not just about completing missions. This is about you surrendering to Him that anytime, siya yung masusunod over us. Because yun yung katuturan ng buhay natin kung bakit tayo nabuhay. Kung bakit tayo mga naging mananampalataya. Pwede naman tayong magrebelde, and we are actually doing it. Pero ang tanong, anong reaksyon ng Diyos natin? May nanalo na ba sa Kanya? Tingnan nyo, human rebellion does not threaten divine sovereignty of God. Hindi man lang kakabahan ng Diyos kahit magkasundo-sundo tayo laban sa Kanya. And hindi lang to isang beses nangyari. All throughout the history of the church, all throughout the history since Genesis, people, nagkakaisa sila para magrebelde laban sa Diyos. Nagtayo ng tower. Yes? Anong ginawa ng Lord sa kanila? May mga kingdoms na nagkaisa para durugin ang... Ano nangyari sa kanila? Ang tatandaan nyo lang po ito. If God will not allow you to suffer, you will not suffer. If God will not allow you to be defeated, you will not be defeated. Hindi tayo magiging mga kaawa-awa sa mundo because God will not allow it. Now, if you believe in Him fully, 100%, you know na hindi niya i-allow sa iyo yan. But if we are by any means nagre-rebelde tayo sa Kanya, disobeying Him, kahit segundo lang yan, know na may retribution, may justice. He will give you discipline after discipline. Pahirap ng pahirap yan. Because ulitin ko, human rebellion does not threaten divine sovereignty. Hindi tayo mananalo. Nireview ka ng pastor mo, nagtampo ka. Yes, hindi ka na nag-church. Again, if tama yung pastor mo, humble yourself. Be honest with yourselves. Be honest with ourselves. Kaya nga sabi ko, pag na-release yung Code of Ministerial Ethics, hindi ako mag-a-appoint ng mga police. Hear me? I'm not going to appoint policemen para magbantay sa bawat ministers. Para magsumbong sa akin, pastor, tarahan mo to si Brother Stewart. Absent. Tarahan mo to si Brother Jerry. Tarahan mo to si Sister G. Absent. Hindi sila nag-consult sa'yo, pastor. No, I will not do that. It's time to exercise our own honesty. If you are disobedient, come forth. I am disobedient, help me. Because ayoko nang mabuhay ng ganito na lang na ako yung nasusunod. Na pag gusto kong sumunod, susunod ako. Sa oras ko, sa paraanan ko. Pag sinabihan ako na dapat ganito yung gagawin, hindi ko gagawin yon. Mahirap yan. Ganito gagawin ko. By the way, alam ko na itong ginagawa ko, pastor. Hello, matagal na akong minister. No, you don't. True ministers looks at the result, not at the means. Not just at the means, but by the result. The fruit. Clear, validated proof. Anong sabi ni Paul? Dahil sa inyo, talagang napapatunayan ko na yung ministry na binigay sa akin ng Lord ay totoo at nagagampanan ko. Sino tinutukoy niyan sa inyo? Yung mga may ministryhan niya. Paano niya nasabi yun? Because it will validate your ministry kung tama talaga yung ginagawa mo. Yung fruit ng ministry will validate your ministry kung tama yung ginagawa mo. Na-rebuke. Ito pa, tampo. Now, whose authority ba talaga ang kinakatakutan ng minister na yun? Not his pastor, definitely. Kasi kung si pastor yun, hindi magtatampo yun. Himself. Himself. Sarili niya.
Siya yung magdi-decide kung kailan niya gagawin yung ministry, kung kailan niya ika-cancel yung ministry. Without really thinking about the people. Kung may kakayahan lang akong ganun, sasabihan ko kayo, ngayong Sunday wala tayong simba ha. The only reason ba kung bakit tayo nandito because Sunday is a tradition? Bakit Wednesday? Wala tayo rito. So what's about Wednesday na wala ang Sunday? Parehas lang naman service yun, midweek, right? Anong difference ng Wednesday sa Sunday? Because Sunday is a tradition. Wala tayo lahat pasok. Okay, so yun yung dahilan kung bakit tayo nagsisimba ng Sunday. Paano kung gawin nating Monday? Can we still go? How about Tuesday? Hindi po ba? Now, we're here, sana lang mali ako, we're here because we're not exercising submission to authority to Christ when He said, come, o huwag niyong kalimutan yung mga pagtitipon. Sana mali ako na kaya tayo nandito ngayong linggo because compliance and tradition. Kasi mas madaling mapuna pag wala ako. Bakit? Mas marami kasi nagsisimba ng Sunday. So, I hope kaya tayo nandito, it's because we desire to be here to worship Him. O dahil tradition lang because it's a Sunday. Because kung tradition lang kung bakit ka nandito, tama lang na ikaw din na magdi-decide kung kailan ka hindi pupunta dito. Kasi, for you, tradition. Then, ikaw din na magdi-decide kung makikinig ka o lalabas ka doon sa labas. Because, again, tradition. Pero if the sheep of the Lord, the very reason kung bakit nandito ang mga tupa ng Diyos is to hear His voice. Would you think yung tupa na yan would really go at sasabihin niya, ang tagal naman, gusto ko nang umuwi, marami pa akong gagawin? Or magiging Maria siya. At uupo siya doon sa harapan ng Lord and yung magiging joy ng tao na yan would be sitting in awe, listening to His God, listening to the words of His Majesty. I hope it's not tradition kung bakit tayo nandito. At kahiyaan lang kasi kung tatanungin nyo talaga ako, ayaw ko talagang pumunta kaya lang marami makakapuna na wala ako. So marami magtatanong, nasan ka? May problema ka ba? Baka mamaya ako mapag-usapan. So kailangan natin magpakita kahit mga twice a month. Kasi pag hindi, i-chat ako niyan, sis, ano nangyayari sa'yo? Nag-Starbucks kami no Sunday, wala ka. Nag-Starbucks pala, wala. Hindi mo na sinabi, nasa church kami no Sunday, wala ka. Hindi, nag-Starbucks kami, absent ka. Anong nangyayari sa'yo, sis? May problema ba kayo ni Brad? Ayaw mo ma-highlight ka. Again, this is the very same reason na ayaw mong pag-usapan ka. Kaya ba nandito yung mga worship team is because tradition, kailangan nilang tumugtog. Or they really truly desire to worship Him. Now, let's ask ourselves and be honest. Ano nga ba? Sino nga bang authority yung kinakatakutan ko? Ako ba talaga nasusunod? Obserbahan mo lahat ng ginagawa mo buong araw. Sino ba talaga nasusunod? Ako ba yung tipo ng tao na kapag gusto kong tumayo at gusto kong kumain, kakain ako kahit wala sa oras, wala akong pake. Iiwan ko yung ginagawa ko, lalabas ako ng office, bibili ako ng hopya, at bibili ako ng soft drinks. Teka, ako yun Di ba? Mag-stay ako sa kapihan, makipagchismisan ako doon, at saka ako babalik sa trabaho ko. Hindi ako pwedeng
maging alipin ang trabaho ko. So parang, sino nga ba talaga nasusunod? Now, if it's you, that is the very, salungat nung sinabi mo nung binautismuhan ka. Sabi mo kasi, you will surrender yourself to the Lord. Therefore, relinquishing all authority over yourself. Kaya ka nga nagpalubog sa tubig. But now, I am questioning if you have, again, authority over yourselves, then let's question your baptism. During the time ba na talaga nagpabautismo ka, talaga bang honest ka that you would really want to surrender yourself? Because hindi mo na pinagkakatiwalaan yung sarili mo, because yung sarili mo lagi kang dinadala sa kapahamakan. Masarap, oo, pero kapahamakan. Masarap, oo, pero heartbreak. Masarap, oo, pero anong magagawa ng bisyo mo sa'yo? Naidagdagan ba niyan yung buhay mo? Now, every time we disobey the Lord, nadadagdagan ba niyan yung buhay natin? Now, by how much? Every time ba na hindi tayo sumusunod at nagtatampo tayo, nadadagdagan ba niyan yung buhay natin? Kahit 1 minuto? I don't think so. So why not use your time? How many it may seem. Gano'n man kakonti na lang yung time mo, gano'n kalaki yung time mo, we don't know. Bakit hindi na lang natin gamitin yan sa pagpapasakop natin sa Diyos? And tingnan natin kung saan niya tayo dadalhin. Bakit kailangan pa nating mag-set pa rin tayo ng sarili nating direksyon? Why not just go? Wherever the Spirit leads us. Di ba sabi sa John 3? Yung John 3:8, if I'm not mistaken, yung mga namumuhay daw sa Espiritu. Being led by the Spirit. We don't have the Spirit, tapos ikukulong natin yung Spirit, right? We are led by the Spirit. We don't lead the Spirit. Hindi tayo yung nagli-lead sa Spirit. Tayo yung nililid ng Spirit. And by that principle, anong ibig sabihin nun? We're captives of Him. But not to hell. But to everlasting life. So anong gagawin mo? Umiihip ang hangin kung saan niya ibig at naririnig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling at kung saan paroroon. Gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. Ngayon, nahihirapan ka, I know. Ngayon, nahihirapan tayo, I know. Because why? We don't surrender eh. Every night prayer, sasabihin ko sa Lord, Lord, ikaw na naman ang pinaka-weak sa authority. Anong sagot sa akin ng Lord? Never naman sumagot ng Lord ng direkta eh. Hindi naman niya sasabihin, oo nga. Hindi eh. Anong sagot ng Lord? So, ilan na naman yung naipon mong kabigatan ngayong araw na to? Ilan na naman? Ilang stress na naman yung dinagdag mo sa buhay mo, nakakakarampot na. Yun yung tanong niya. Yun yung sagot niya. Ano ibig niya sabihin? Because you keep on killing yourself, not living with me. Alam niyo, ang ginagawa daw natin, spiritual suicide, slowly. You're not living abundantly as I promised, sabi niya. Pero sinisisi natin siya because of that. You promised ganito. The promise comes with a condition. For whosoever believe. Ano sabi? For whosoever believe. Ano pong sabi? Shall be saved. Shall not die, but live an eternal life. Every promise. Now, yung promise is given to those who welcome the promise, who wants the promise. Pero yung promise will not be received. Hindi given, ha? It is given. Ang problema yung receiver. The promise will not be received by the receiver if he's not willing.
Okay. Sinong gumagawa ng bahay? Si Lolo, right? Sinong plumbers? Sino yung gumagawa ng gutter? Okay. Yung gutter, naka-align yan sa bubong. Yes? Why? Bakit, Lolo? Bakit yung gutter sa gilid ay naka-align sa bubong? Hindi siya pwedeng ilagay sa ibaba. Kailangan siya nandoon sa may taas ng bubong. Tama po ba, Lolo? Bakit? Anong purpose? Para yung tubig, babagsak sa gutter. At saan papunta yung gutter? Merong drain. Tubo pababa. Saan papunta yung tubo pababa? Papuntang kanal. Okay. Pag yung tubo na yan, inilagay mo sa mataas din, pag tulo ng tubig, shower. Okay lang? Okay lang magkaroon ka ng shower kapag umuulan sa gilid ng bahay mo. At alam natin, kapag laging tinatamaan ito ng tubig, ano nangyayari dun sa lupa na tinatamaan lagi ng tubig? Nadideform. Yes? So, kinakailangan yung tubo nakabaon sa ilalim ng lupa para hindi siya mag-shower at nakaturo sa kanal kung saan siya dapat pumunta. Now, imagine ninyo, hindi align yan. Yung bubong, hindi naka-align yung gutter hindi naka-align yung tubo hindi naka-align sa kanal. Ano mangyari? Sakit sa ulo, di ba? Who would want to live in a house na ganon? Gusto nyo ba ganon yung bahay nyo? Pag umuulan. Yan yung bubong. Yung gutter ng bubong, hanggang dun lang. Ito wala. Tapos, hanggang doon na nga lang yung gutter, yung tubo, ito yung gutter, ito yung tubo. Wow. Tapos, yung tubo, hindi pa nakabaon sa lupa. Kalahati lang. Tinipid. It's not aligned. Ano mangyayari? Gusto yung tumira sa ganung bahay? Hindi. Paano kung ganito naman? Ang ganda ng bahay. Pagpasok mo sa CR, ang ganda, ang laki. Ito yung bowl, ito yung shower. Ito yung bowl, ito yung shower. Masarap mag-shower? Ito yung gripo, ito yung lababo. Masarap paghugas ng pinggan. Ito yung gripo, ito yung lababo. Masarap maghugas ng pinggan? Masarap po ba? May kwarto, walang pinto. Imagine niyo, masarap. Okay, masaya. If we are not aligned with Him, ganun yung itsura natin. Nagagawa naman natin ang paraan eh. Pero, ang hirap. Nahihirapan tayo. Nakuha niyo po yung gutter? Nagagawa natin ang paraan. Nasasahuran natin ng timba. Okay, sige, pansamantala lang naman yung ulan. Pero hirap tayo sa buhay natin kasi palaging ganun yung ginagawa natin eh. Now, we can align naman para wala tayong sakit ng ulo, pero mas gusto natin na hindi tayo align, tapos gagawa na lang natin ng paraan. Anong mas mahirap? Ano mas mahirap? I-align na natin para once and for all, wala nang sakit ng ulo, o gawa na lang natin ng band-aid solution. Pag umuulan, sahuran nyo na lang ng timba. Kung nandito yung gripo, ito yung lababo, hose. Kung ito yung bowl, ito yung shower, di magsabay ka habang nakaupo ka doon, shower. Tipid ka pa sa oras. Wala nga lang bidet, kaya nga nandun yung shower eh. Kung walang bidet, ayun yung shower, yun yung purpose nun eh. Yun nga lang, basa ka buong katawan. Ang point is, if something is not aligned to what is supposed to be, doon sa standard, hirap ang buhay mo. Pwede kang mag-adjust, yes, pero hirap ka. At hanggang kailan mo gagawin yan? Yun ang tanong ko sa inyo. Hanggang kailan? Bago nyo iwan yan. Bago kayo mag-decide, sige na nga, align na nga natin. Tayo rin na nahihirapan eh. I-align na natin. Ba't hindi pa natin i-align sa Kanya? Then let Him run. Let Him run our lives. Kaysa ngayon, patsi-patsi lang yung gusto natin mangyari sa pamumuhay natin Kristiyano. May mangyari ba? Wala eh. Adjust. Patsi-patsi. Habol dito. Nakagawa ko ng kasalanan. Daw nakaten. Sige, babawi na lang ako. Yung mga bawi na ganyan. Adjustment ang tawag dyan. Hindi naman nakakatulong sa atin. Nakakatulong ba na re-resolve yung issue mo spiritually? Hindi rin. Lumalago ka ba? Hindi rin. So, huwag kayong matakot. Surrender to Him.
Tingnan natin kung saan na tayo dadalhin. But I know, hindi na tayo dadalhin sa kapahamakan. But we have to learn to let go. Magsisimula sa atin. If you want your families to align, then simula sa'yo. Hindi mo pwedeng sabihin, family ko muna bago ako. No. Ikaw muna. Tayo muna, individually. Then, family. We have to align sa authority ng Lord. Otherwise, tayo din ang mahihirapan. Siya, nakaupo, tumatawa. Hindi siya nababother. Sabi dito sa Psalms 2. Sino nahihirapan? Tayo. Imbis na tinatamasa natin yung pangako ng Diyos. Again, hindi ko po sinasabing kapag sumusunod tayo sa Lord, walang heartbreaks. Marami. Kasi maraming babasagin ng Diyos sa buhay natin as we move along. Because we need to bear the cross. We need to bear the cross. So, kinakailangan talaga ng heartbreak. Pero once mawala na yan lahat sa iyo, yung dapat niyang basagin, maniwala kayo sa akin. Maniwala kayo sa akin. You don't fear anymore. Wala na. Diba? Haring David, anong tinanggal sa kanya lahat? Anong binasag sa kanya? Madami. Pero mo, binata pa lang siya, nagtatago na siya sa mga kuweba. Natuto na kagad siyang kumain ng wala. Natuto na kagad siyang mamundok. Natuto na kagad siyang tinanggal na lahat sa kanya yun. Even yung pagiging pastol, tinanggal. Nung naging hari naman siya, tinanggal yung lust. Heartbreak. Para bago matanggal yung lust ni Haring David, may namatay pa. You see? The cost of sin. May mamamatay talaga. And now, hindi na kailangan may mamatay pa for the cost of our sins. Kasi may namatay na. Para sa atin. Yes? Yun na yun. May namatay na eh. The cost of every sin of man is not your own death lang, but the death of everyone around you. Kasi parang pag sinabi na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ang iniisip ng sinner, ako lang, kamatayan ko. No! Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, walang nakasulat doon. Specific kung doon lang ba sa nagkasala? No, everyone around you. Bakit may rape? Bakit may war? Bakit may patayan? Is it because pinayagan ba ng Lord na mangyari yon? Hindi ba niya kayang pigilan yon? Why? Because God's presence is rejected dun sa lugar na yan. Kaya may rape, kaya may patayan. Why? Because sin reigns. Ang nangunguna, kasalanan. Ang nagdala ng kamatayan doon, kasalanan. At sino yung may dala ng kasalanan? Tayo. So ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, but not just your own death, but the death of the people around you. Hindi mo ginagawa yung dapat mong gawin. Saan mo sila dadaling direksyon? Hindi po pwedeng manguna ang bulag. Di ba sabi niya? Saan mo dadaling yan? Saan pupunta sila? Kamatayan din. Just because ikaw na dapat na nangunguna, hindi mo ginagawa yung dapat mong gawin. Saan mo sila dadalhin? Kamatayan. See? Your sin will cause their deaths. So okay, deny Him now. Huwag kang umattend ng mga equipping nyo now. Pero once ikaw ay nagkaroon na ng influence sa ibang tao and you're not with God, you're with Satan. If you're not with God, you're not with Him. Hindi mo pwedeng sabihin, nandoon ako, kasama ko si Christ, pero dulo lang ng damit ako nakakapit sa Kanya. Di ba may naligtas naman na babae doon? No, hindi yun ang ibig niya sabihin when He said, you're with me. Hindi lang dulo ng damit niya yung dapat mong hawakan at you call it Christianity. Christian ako, hindi ko nga suot si Christ, pero nakahawak naman ako sa laylayan ng damit niya. Wow, we all want that. Gusto natin na matawag pa rin tayong Kristiyano kahit makasanlibutan tayo. Sasabihin lang natin, nakahawak naman ako kay Christ kahit papano, o konti nga lang. Talaga ba? Ano talaga yung nasa scripture? O you embody Him as a whole? Sin causes death. Relationship, death ng relationship.
Death ng trust, death ng pag-ibig, and physical death, of course. But it causes death. Something na ginawa ng Diyos na mabuti, pag pinasukan ng kamatayan, nawawala, naaagaw, namamatay. Until such time na wala na. So again, bakit tayo mabubuhay calling us Christians and yet ang daming misalignment? Tapos adjust lang tayo ng adjust sa misalignment. Di ba mahirap yon? Kada may tutulo, saka ka lang magpapatsi ng bulkasil. May tutulo dito, bulkasil. Tulo dito, bulkasil. Hirap yon. Why not align? Di ba? Ano pumipigil sa atin? Losing control? Ayaw natin mawala yung control natin sa buhay natin? Yun ba yung kinakatakutan natin? Huwag naman sana. So let us be reminded po ngayong umaga that there's only one authority. But of course, you can always choose. Sino ba talaga yung mas priority mo authority sa buhay mo? But choose wisely. Because one of the choices can lead you to hell and one can lead you to eternal life. Which one? Malinaw naman kung alin, right? And I hope you do and we do the right choices every time. Hinihiling ko po na tumayo ang bawat isa.